Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, disbar na. Nako, DOJ lumabag sa batas sa sobrang pahiya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Yan mga karibin natin, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Pinahiya po ang DOJ, Secretary Boying Rimulya. Sabi po dito ni Marcoleta, pagsoli ng pera hindi kailangan para makapasok sa Witness Protection Program. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings magkano ang i-reinstitute and how it can be reinstituted? Nag-a-apply pa lang no? Wag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas. Ayan, no? Nagkasagutan nga si Senator Dante Marcoleta at Justice Secretary Crispin Boying Rimulya kaugnay ng issue sa pagbabalik muna ng contractors ng pera na nakuha umano sa manumalyang proyekto bago makapasok sa Witness Protection Program. No? Ito po mga kaubayan ay sa kabila ng pag-question ni Senator Lacson, ni Senate President Tito Soto, no? Na maging state witness yung mga diskaya. So parang nagsisecond demotion itong DOJ na oo nga, wag kasi hindi pwede silang kailangan na maibalik muna yung kanilang mga nakulimbat. Pero ito po, nasa batas po, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, wala yun sa batas, no? Nag-a-apply pa lang sila na maging state witness mga kaubayan. Pero eto ang matindi. Mayroon pong isang senador, hindi naman abogado mga kaubayan, ay gusto pang sinasabi niya nga, sige, labagin na natin ang batas. Eto po. Sabi po dito ni Senator Erwin Tulfo, wala ho tayong pakialam sa batas. Aba. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Am I right, Mr. Rimulya? Nakpo mga kaubayan, wala raw silang pakialam sa batas. Sa mga kontraktor at mga opisyal, isoli ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi ho batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Mr. Rimulya? Aba. Gusto po, wala po silang pakialam sa batas. Ano po bang ibig sabihin nito? That kayo na ibinoto ng taong bayan para gumawa ng batas, exempted kayo sa mga ginagawa ninyong batas? No? Hindi ba kayo kasali sa batas na ginagawa ninyo? Diba? Pagkagawa ng kasi nasa kayo, legislative no? Pag nakagawa kayo ng batas, i-execute na po ng executive. Ngayon, ang mga ordinaryong Pilipino lang ang susunod tapos kayo hindi kayo susunod. Diba? Or eto ang nakakita ko dito. Sanay na sanay po ang mga tulpo, no? Na lumalabag sa batas. Diba? Kaya nga, lalo na ito si Erwin Tulfo, di ba? Di ba fake po yung nito, yung mga documents? Pag peke po ang yung documents, you bend the law. No? I mean, hindi lang bend,
no? Talagang binalahura mo yung batas. Huwag naman ganun. Sa national TV, sasabihin mo yan. Marami pong nakakarinig. Di ba? Paano na itong mga tulunggis na to? Lalakas po ang mga loob nito kung sinasabi mong i-bend natin yung batas para sa, di ba? Nako po, yari tayo dito mga kababayan sa mga tulpo. Sa bagay, no? Ano po bang nangyari sa PCSO? Binend ba ninyo ang batas? Sabihin mo nga sa ano mo, sa kapatid mo, di ba? Si Rafi Tulpo. Anong nangyari sa PCSO sa investigasyon? Did you bend the law just to please few people? Di ba? Nako po. Eto na. Lumalabas na ang mga totoong kulay. Ha? Anong mga sabi nga ni Attorney Ruben Aguanzon na law bender, di ba? Kung noon daw, 4 lang ang bender, earth, fire, and air, no, water. Ngayon po, meron na pong law bender. Ayun po si Tulpo, mga kaubayan. Delikado po ito. Ito, sabi po ni Attorney Israelito Torion, kung 1,000,000 gustong sampalin si Erwin Tulpo, pwede ba yun? Nababahala si Israelito Torion, Attorney Israelito Torion sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulpo na sometimes you have to bend the law to please people. Ayon kay Torion, napakadelikado ng ganitong prinsipyo dahil maaari itong umantong sa no rule at anarkiya. Tama ba? Mabrula, and anarkiya. Ayan mga kababayan. Sometimes you have to bend the law. Anong nangyayari? Di wag na kayo magsenador. Diba? Huwag na kayo magsenador kung ganyan gagawa kayo ng batas. Tapos kayo rin ang hindi susunod. Nako po, delikado ito. Delikado pong mga tulpo mga kababayan. Kaya sa susunod, nako po, wag na po natin silang iboto. Ngayon pa lang, sinasabi ko na. Diba? Ito pa. Samantala sa ibang balita mga kababayan, yung 60 billion, ito po yung balita sa Abante News Online. Yung 60 billion po na sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ibabalik sa PhilHealth. Nako po. Ito pong balita, PhilHealth, hinihintay na ang ibabalik na 60 billion excess fund. Ay hindi pala na ibabalik pa. Kasi inaantay pa. Kailan nyo yan ibabalik? Diba? Hinihintay na ng PhilHealth Insurance Corporation or PhilHealth kung kailan maibabalik sa kanila ang 60 billion na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nitong nakalipas na Sabado. Teka lang. Di ba? Magkaano nga tayo? Magkaliwanagan nga tayo mga kababayan. 60 billion ba talaga yun? Di ba? Kasi naalala ko nung binablog po natin yan na nasa 89 point something billion. So may nawawala pong 30 something billion. So 60 billion lang po ang binalik nila. Saan po napunta yung 30 point something billion na yon? 39 point something billion. Diba kasi 89 o 20 o 29 something billion. Saan po napunta yon? Diba? Kasi parang wow, okay. May maibalik po sa PhilHealth. Pero sana malaman din po natin kung saan napunta yung natirang hindi na ibalik sa PhilHealth, di ba? Yung 29 something billion. Malaki rin yun. Malaki rin po yun mga kababayan. Okay? Ayan ang balita mga kababayan, inaantay pa ng PhilHealth kung kailan may babalik sa kanila yung sinasabing ibabalik ni President Ferdinand Marcos Jr. Okay? Alright, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po.
Buti na lang talaga mga kababayan, meron po tayong mga abogado na mga senador, di ba? Kasi kung wala tayong abogadong senador, di ba? Nga nga tayo. Nga nga tayong lahat because hindi natin alam. Di ba? Hindi tayo matututo or hindi natin paiikot-ikutin lang tayo itong mga mapagsamantala. Di ba? So ngayon, you really care about the Filipino people. Remulla, ha? Nako. Good job, good job. Pahiya ka kay Marcoleta. Hindi nga opinion ni Senator Dante Marcoleta yung sinasabi niya. It is in the Constitution. It is in the law. No? Kayo po ang opinion ng sinasabi ninyo. Di ba? Binabaliktad nyo naman Senator Remulla, di ba? Binabaliktad nyo po yung sinasabi, yung context ng sinasabi. Kaya mga kabayan, huwag po kayong magano
Baka maniwala kayo kay Remulla na opinion po yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta. Hindi po. Kaya narinig nyo naman kanina, di ba? Sabi, it is in the law. Siya ang opinion po, ang kanyang inihahayag. Good job. Good job, Senator Dante Marcoleta. Ngayon, natauhan na po ang buong mundo, hindi lang po Pilipinas. Ha? Na hindi po mauuna yung pagsauli kasi ano naman ang isasauli ninyo kung hindi pa alam kung magkano. Diba? Ito talaga ha? Duda talaga ako dito. Kasi mas gusto pa nilang maging state witness, may pasok sa WPP, no? Sa Witness Protection Program, si Bryce Hernandez, instead of Diskaya, mga kaubayan. Ano naman, for example, maging mapasok sa WPP yung Diskaya. And after the prosecution, no, napatunayan na talagang meron silang dapat isauli sa bayan. Hindi isauli after the hearing, pero dapat makip-operate muna sila wholeheartedly sa gobyerno para ipanturo itong mga, kasi sa palagay ko Diskaya po talaga ang maging nationwide po yung kanilang coverage, samantalang itong si Bryce nandyan lang ba, marami po ang madadali sa mga Diskaya, no? At ang magbe-benefit the whole nation, the Philippines, mga kababayan, samantalang itong si Bryce, sino? Si Jinggoy, mga senador lang ang tinitira, di ba? Dalawa na silang tulo po, mga kababayan. Pero yun ba talaga kagustuhan ng taong bayan? Maisauli agad yung pera? Or mas gusto ng taong bayan na mapanagot muna, no? Yung mga dapat managot. Kasi mamaya pag naisauli na yung pera, baka mag-iba naman po yung ihip ng hangin. Di ba? Or yung kung ano man dapat isauli nila, baka ang bago na ang ihip ng hangin. Ito nga, for example,
For instance, yung pagpapalit po ng liderato ng Blue Ribbon Committee, di ba? Yung pagpapalit po ng chairman, nag-iba agad yung ihip ng hangin eh. Nasa momentum na si Senator Dante Marcoleta of findings. Actually, nahanap na talaga nila yung mga tao dahil napagsalitan na nila yung Diskaya. Pero ang problema lang mga kababayan, pinalitan sila at eto. Parang ang gusto lang walain sa eksena ang mga Diskaya, di ba? At ipalit itong si Bryce Hernandez. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan mga kababayan? Comment nyo na lang po. Maraming salamat po.